Nabasa ko na may nangyari na pala sa kanila at kagabi rin mismo na magkikita dapat sila sa Sogo. Sinabihan niya pa ang papa ko na mag-robust ka kaya nagigilty na lang ako at natatawa dahil una pa lang dapat sinabi ko na ang lahat sa tito ko. 7 taong gulang lang ako nang unang magloko si papa. Sobrang sakit dahil sa ganung edad ay nakita ko na ang lahat. Namulat ako na palipat-lipat kami ng bahay. 5 kami magkakapatid, 4 kami na sumama kay mama at 1 lang ang sumama kay papa. Pero sa huli ay ibinalik din kami ni mama kay papa dito sa Muntinlupa dahil nagkagulo sa lugar nila kaya first time kong makisama sa kabit ni papa. At masasabi ko na hindi ko talaga kaya ang ugali niya dahil palagi siya nagbubunga nga at ang kwento niya sa tatay ko ay may dagdag bawas na kaya palaging kuya ko at ako ang lumalabas na masama. Isang gabi hindi ko na napigilan ang sama ng loob ko kaya lumabas ako ng bahay at sakto naman na pagbukas ko ng pinto nandun ang kabit ng tito ko. Ang tito ko na to ay kapatid ni papa at nagsasama na sila sa iisang bahay ng kabit niya kaya tinanong ko kung pwede ba akong sumama sa kanila. Baka pwedeng doon na lang ako tumira sa bahay nila dahil hindi naman kalayuan sa bahay ng tatay ko ang bahay ng tito ko. Kaya nakatira ako ngayon sa bahay ng tito ko kasama ang kabit niya pero habang tumatagal ay parang may napapansin akong something sa tatay ko at sa kabit ng tito ko. Hanggang sa isang araw ay nakita ng kapatid kong babae na nagyayakapan ang tatay ko at ang kabit ng tito ko sa kusina at magkasama silang pumasok ng banyo. Kaya nagkagulo pero hindi na bago sa akin to. Nakakahiyaman sa mga tao pero sanay na akong ganito dahil sa squatter ba naman kami nakatira. Maraming beses nang nahuli ng kapatid ko ang kalandian ng papa ko at ng kabit niya nakabit din ni tito kaya grabe ano. Hanggang sa naisipan ng kabit ng tito ko nakabit din ni papa na magtrabaho sa abroad at pagkatapos ng 2 taon ay kauuwi niya lang ngayon. Dito pa rin ako nakatira sa tito ko at hanggang ngayon ay daladala ko pa rin ang sakit na ginagawa ng tatay ko dahil naglalandian pa rin sila ng kabit niya nakabit din ni tito. Kaya naaawa na lang ako sa tito ko pati na rin sa stepmother ko dahil wala silang magawa dahil wala silang proweba na naglalandian ng dalawa. Tuloy-tuloy pa rin sila hanggang ngayon kaya naisipan kong buksan ang account ni papa kaya para akong pinagsakluban ng mundo. Nabasa ko may nangyari na pala sa kanila at kagabi rin sana mismo na magkikita sila sa Sogo at sinabihan niya pa ang papa ko na mag-robust ka ha. Nagigilty ako sa sarili ko dahil dapat una pa lang na pagkabasa ko ay in-screen record ko na at binigay ko na sana sa tito ko pero hindi ko agad nagawa. Hindi ko kasi alam ang gagawin dahil sigurado na napakalaking gulo nito dahil may kasalanan din ako. Dahil kahit alam ko na ang totoo ay itinago ko pa rin pero mamaya pag uwi ng tito ko galing sa trabaho ay sasabihin ko na sa kanya ang lahat. In-screen record ko na ang lahat ng usapan nila at kapag nasabi ko na sa tito ko ay isesend ko na to sa mga kapatid ko para malaman nila. At maidagdag ko lang na meron pang isang pinsan si papa na nagiging kabit na rin ng kabit ni papa at ng kabit ni tito kaya 3 na silang lalaki sa buhay niya. Nanonood nga din po pala ang babaeng nyo ng mga videos nyo kaya pakibasa po itong sasabihin ko para mapanood niya. Ako mismo na anak ng tatay ko ang magpapakulong sa inyong dalawa. Magsama kayo ng tatay ko sa loob ng kulungan at doon kayo maglambingan. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis!